Hello guys, it's me again, John Mendoza Susi, and welcome to my YouTube channel. Well, in this video, ang ituturo ko naman sa inyo ngayon is kung paano gumawa ng online shop sa Facebook. At dito rin sa video na ito is tuturuan ko kayo kung paano makabenta ang inyong online shop. Kaya without further ado, let's get started. Nga pala, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ako nga pala si John Mendoza Susi, kung saan sa YouTube channel na ito ay nagsishare ako ng mga online tips and online tutorials. Kaya kung hilig mo ang mga ganitong content, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan na i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. So kung nagbabala ka na mag-start ng online shop sa Facebook, tamang-tama sa iyo ang video na ito. Dahil sa video na ito is tuturuan kita kung paano mag-start ng online shop sa iyong Facebook account. At bibigyan din kita ng mga tips na pwede mong i-apply para makabenta ang iyong online shop. Kaya tara, simulan na natin. So una muna, gagawa muna tayo ng Facebook page para sa iyong online shop. At kinakailangan na kapag gumawa tayo ng online shop ay hanggat maaari ay iwasan natin yung mga pangalan na mayroong online shop sa dulo. Yung tipong John Online Shop. Hanggat maaari, umisip tayo ng pangalan ng Facebook page para sa ating shop. Yung tipong pwede natin gamitin as branding. So tara, simulan na muna natin gumawa ng Facebook page. Guys, para gumawa ng Facebook page para sa ating online shop, so ganito lang kailangan natin gawin. So login lang muna natin yung ating Facebook account. Then para gumawa ng online shop sa Facebook, punta lang tayo sa dito sa pages. So click lang natin. Then dito sa may gilid yung create new page. So, pindutin lang natin. Ayan. So, dito guys, dito, tulad nga ng sinabi ko, ilalagay natin yung page name. So, dapat yung page name na ilalagay natin is hindi yung mga shop name na merong online shop, fashion boutique, ganyan. Hanggat maaari, mas maganda na umisip tayo ng shop name na pwedeng gawing branding. So, let's say na ang gagawin natin na online shop sa Facebook is mga pambata. So, ang ilalagay natin dito ng page name is about mga pambata, no? So, actually, ito yung pinakamahirap sa paggawa ng online page kung akong tatanungin, yung pag-iisip ng shop name. So, dito talagang halos maglalaan kayo ng malaking time para makapag-isip. Pero, try na natin, no? So, try natin kids and baby stop. Ayan. So, let's say na ang gagawin natin na online shop sa Facebook is mga pambatang gamit. Yung i-offer natin na product. So, kids and baby stop. Ayan. Then, sa category, pili lang tayo ng ayan. Pili natin yung shopping retail. Or kung gusto nyo naman, pwede ring e-commerce website kung gagawa tayo ng online platform or site na kung saan ilalagay natin yung mga products natin. Pero pwede rin naman na ito muna, shopping and retail. Yan, click lang natin. So sa description, write about what your business does, the service you provide, or purpose of the page. So since mga pambata, lagay tayo ng description. Let's say your number one shop online, Facebook shop for kids and baby stuff. Ayan. So, ito yung nilagay natin sa description, no? Ayan. Tapos, create page lang natin. Ayan. Tayo lang natin. So, yun, no? Na-create na yung page natin. Tapos, nagre-require siya ng profile picture. So, next naman is maglalagay tayo ng profile picture. So, sa paglalagay ng profile picture, pwede kayong mag-create dito sa
website na ito. Punta lang kayo sa canva.com. Bali dito, merong mga logos din. Ito. Marami dito, pwede kayong gumawa ng iba't ibang mga design na gusto nyo. YouTube thumbnail, Facebook post, YouTube intro, at marami pang iba. So since yung ilalagay nga natin sa online shop natin sa Facebook is kailangan ng profile picture, so punta tayo ng logo. Yan, click lang natin, no. So itong Canva, may application din ito. Kung gusto nyong i-download sa inyong mga cellphone, pwede din. So guys, no, magagawa na tayo ng logo para sa ating Facebook online shop. So dito sa Canva, meron ng mga designs na available. So pipili na lang kayo, pipindutin nyo na lang, then babaguhin nyo na lang yung text. So tingin tayo, no. So about kids. So hanap tayo ng medyo parang pangbata yung logo. So kanina parang meron ako nakita eh. Nasunod doon. Teka, nandito ata. So marami talagang designs. Talagang mauubusan kayo ng oras kung talagang hahanapin nyo yung pinakamaganda. So since dito naman sa gagawin natin is example lang naman, pwede na yung simple lang. Ito. Ayan. So kapag nakapili na kayo ng templates, pwede nyo nang baguhin yung pangalan. Kids and baby stop. Ayan. Tapos alisin na natin to. Ayan. So may logo na tayo, no? So click lang natin yung download. Ayan. So na-download na natin. Balik tayo dito sa profile. Ayan. So upload lang natin, no? Your number 1 Facebook shop for kids and baby. Stop. Ayan. Tayo lang natin ma-upload, no? Tapos sunod naman is yung cover. Bale dito, meron na rin cover. Create design. Dito sa homepage ng Canva, hanapin nyo yung Facebook cover. Ito, nakikita nyo ba? Sa gilid. So, create cover, no? Bali dito pala sa Canva, pwede kayong mag-sign up. Then, pwede ding mag-sign up gamit sa Facebook. Ayan. So, try natin mag-create, no? So, uploading pa din. So, next naman is yung cover photo. So, kailangan ng cover photo. Ito yun, dito. Siyempre, para mas maging maganda yung kalabasan ng ating online shop. So hangga't maaari, yung pipiliin natin na color is yung katulad din ng logo natin. Parang tagal. Ay, hindi pa pala naka-sign in, no? Sign in lang tayo saglit. So, balik tayo sa pages. So, ito. Nasa pages tayo, no? Edit profile picture. Upload. Ayan. So, save lang natin. Then, balik tayo sa cover. So, medyo may pink yun, no? So, tingin tayo ng cover na bagay dun sa pinili natin na profile picture.
So dito kayo magtatagal, mahirap mag-decide kasi halos lahat magaganda. Pero hangga't maaari, kapag gumagawa kayo ng Facebook page para sa inyong online shop, maganda na sa cover photo pa lang nandun na yung ibang details katulad ng contact number, tapos yung shipping method, and kung available ba yung cash on delivery, yung mga tipong ganyan. Para doon pa lang makikita nila, uy, maganda. Kasi since alam naman natin dito na yung cash on delivery yung pinakapatok, malaking advantage yun para sa inyong online shop. So ito pala, no, mapapansin nyo may mga watermark to. So hangga't maaari, iwas tayo sa mga ganyan. Tingin pa tayo ng iba. Iwas kayo sa mga ganong search natin. Pwede naman din tayo mag-search. And kids. Teka, tingin pa tayo. Siguro ito na lang. Tapos palitan natin yung picture. Element. Tapos dito mayroon din mga available na photos. So kids. Ayan. So ayan. So mas maganda siguro kung tingin pa tayo ng ibang template. Parang hindi ko masyadong gusto itong mapili natin. So halos dito lang naman kayo magtatagal talaga sa paghanap ng mga magagandang photos para sa inyong online shop. So pwede din naman natin kopyahin to, yung unang logo, para makuha natin yung color. Then paste lang natin. Ayan. Center lang natin. Then baby. Let's try to search ng baby. Ayan, medyo pagandahin lang natin ng konti. Search pa tayo ng mga elements. So ayan guys, medyo papagandahin lang natin, na. Since about baby nga yung mga products natin, kailangan baby, about sa mga yung mga pakita natin na icon is about baby. So kung yung ilalagay nyo na, yung itatayo nyo na i-start nyo na online store or online shop sa Facebook is about kids, maganda na ganito rin yung i-apply nyo. Ayan. So hanggat maaari, pwede nyo ilagay yung contact number. Mas maganda kung may lalagay nyo yung contact number nyo. Para pag napunta pa lang yung audience or yung possible customer
makikita na nila agad yung contact number nyo. So lagyan natin. So kung mapapansin nyo guys, medyo simple lang to, no? Eh. Pwede nyo ilagay sa taas o kaya sa medyo mas mababa na. So yan, medyo lakihan natin yung bata. Then lagyan natin yung contact number. So let's say ito yung contact number na ilalagay natin. Try natin gawing pink or lagyan natin ng square. So sa paggawa ka talaga ng online shop sa Facebook, ito yung mga talagang gagamit ng kukonsumo ng oras nyo. Ay, mali. Send to back. Send to back. Pero kapag natapos nyo naman din siya agad, hindi nyo naman na kailangan pang ulitin pa. So kapag pumili kayo ng font dito, which is etong dito sa part na to sa taas, piliin nyo yung readable. Ayan. So kapag pili nyo okay na, so sisimplihan lang natin, no? Download lang natin. Ayan. Then close natin to. So balik tayo dito, tapos edit, upload photo. So wait lang natin siyang ma-upload. Ayan. Ay, hindi ganong kita pala, no? So ito siya guys. So kung mapapansin nyo, hindi siya kita. So medyo adjust natin. Bali makikita nyo dito yung space, 'di ba? Kaya pwede kayong bumalik. Yung sa may Canva kasi pwedeng automatic naman siyang nagsisave. Kaya madali nyo lang din siyang may edit. So tataas lang natin to. Or liliitan natin. Yan. Tapos lipat siguro natin tong contacts.
Ayan. Lipat na lang natin siguro tong baby sa taas. So ayan guys. So kanina nabanggit ko, mas maganda kapag merong nandito na yung mga details ng shipping method, like example JNT Express. Pwede nyo nang ilagay yung ganito. We ship via, para makita agad ng customer nyo na available pala yung ganitong we ship orders via tayo sa site. Tapos lalagay ngayon natin yung logo ng JNT. So ito, copy nyo lang, punta kayo ng image. So let's say ito, tapos punta tayo ng paint. Tapos paste nyo lang. So ayan guys, makikita na dito. Medyo liitan natin. Medyo kita. Tapos sabihin natin LBC, kung meron din kayo, kung nag-ship din kayo ng order via LBC, pwede nyo ring ilagay yon. Let's see ito. Ayan, paste lang ulit natin. Ano pa ba yung mga delivery? So pwede ring, anong pangalan nito? JRS. Pwede nyo rin ilagay yung logo ng JRS kung nag-ship kayo ng orders via JRS. So copy nyo lang, tapos paste. Yan. So let's say okay na to. Okay na muna siguro tong. So kung may iba pang mga shipping method kayo na ginagamit, ilagay nyo lang sa inyong cover photo para doon pa lang kita na nila na nag-ship kayo, para alam nila. Baka mamaya kasi hindi available sa lugar nila, so parang sayang lang. So ayan guys, so download na ulit natin, no? Baka hindi makita itong video. Then, pwede rin pala natin lagay yung cash on delivery. Ayan. Cash on delivery. Teka, baka hindi makita, no? Dita na lang natin.
So ayan guys, pwede natin i-download. So download lang natin. Ayan. So cancel natin to. Upload ulit tayo ng photo. Sana maganda na kailangan ma-check nyo yung tamang sukat ng cover photo na ilalagay nyo para presentable tignan, sa unang tingin pa lang okay na. Yan. So sa tingin ko okay na to. Cash on delivery. Malaking bagay na ma-emphasize din natin na available yung cash on delivery sa atin. Kasi yun nga, mas marami yung nagtitiwala sa cash on delivery. Meron kasing mga ibang customer na nag-aalala. Yung tipong baka mamaya binayaran nila item tapos hindi dumating sa kanila. So yun guys. So save lang natin. So pagkatapos natin gumawa ng Facebook page, kinakailangan na lagyan na natin to ng mga detalye tungkol sa ating online shop. Katulad ng contact number at about. At maganda rin na ilagay natin yung details ng ating ino-offer na service o kaya yung mga binebenta nga natin na product. At malaking tulong din yung paglalagay ng shipping method na available sa ating Facebook shop. Then kapag okay na tayo sa profile picture, kapag okay na tayo sa profile picture, save. Ayan. So kapag okay na tayo sa profile picture natin sa ating Facebook online shop or online shop sa Facebook, ang next naman is punta tayo sa about. So dito lalagyan na natin yung mga details, no? So let's say example is yung location, kung saan kayo. So ayan, lalagay nyo lang, tapos your changes has been saved. Then pwede nyo rin hindi naman ilagay. Ayan. Tapos close lang natin. Ayan. So disregard muna natin. So hours. So nandito, kung halimbawa meron kayong physical store, pwede nyong ilagay kung anong oras ba kayo nagbubukas or nagsasara. Pero since online naman to, pwede nyo ring no hours available. Visitors won't see business hours. Pero kapag naglagay kasi tayo, pwede tayong mamili dito. Ayan. Kung anong oras ba. Let's say 8 AM nagbubukas yung, kung gusto natin iparehas dun sa physical store natin, itong online shop. Ayan. Ayan. Tapos, ganun. Always open na lang natin, no? Then, business details. Okay. What is kids and baby stuff price range? So nandito naka-dollar siya, pero pwede pa natin baguhin yan, huwag na muna natin fill upan. Then additional contact information, if ever na may website kayo, mas maganda na ilagay nyo rin dito para pwede nilang mabisit kung sakaling pupunta sila sa about section. So phone number, to pinakamahalaga na huwag nyo kakalimutan, yung phone number. Kasi dito kayo nila mako-contact. Then email, maglagay din kayo ng email address para kung sakaling hindi kayo makontak, ma-reach kayo nila through email. Pwede kayong gumawa ng email para sa specific email para dito sa business nyo.
Ayan. So, ito, additional, some more information, your number 1 Facebook shop for kids and baby. So, parang mali ito. Kids and baby na lang. Huwag na, babies pala, no? So, okay. Then, add additional information. Let's say, so, dito na lang natin ilalagay. So, we ship orders by JNT, LBC, and JRS. So, ito, example lang to guys, no? Then, COD is available. So, lagi natin ipapakita na ayan. So, balik tayo sa home. Bakit? Ayan. So, nandito na tayo sa home, no? So, ganun lang kapag magki-create tayo ng online shop sa Facebook, which is yung gamit yung Facebook page. At pagkatapos natin maglagay ng details sa ating Facebook page para sa ating online shop, ay susunod naman natin is yung paglalagay ng post. Ito yung dito na natin ilalagay yung mga ino-offer natin na product at service. Hanggat maaari, kinakailangan na mapakita natin sa ating Facebook page yung lahat ng ating ino-offer at mga products. Nga pala, hindi lang mga products at service yung pwede nating i-post dito sa ating Facebook page para sa ating online shop. Okay, so next naman na gagawin natin is yung magpo-post na tayo ng mga products natin dito sa ating Facebook page, which is itong online shop na ginawa natin. So, hide lang muna natin to, no? Okay, mamaya na. So, paano ba maggawa ng post dito sa ating page? So, una muna, hanap tayo ng product natin. Let's say, punta muna tayo ng Shopee or Lazada. So, example lang to, no, guys. Depende to sa kung ano yung ino-offer nyo or binebenta. So, sabihin natin na ang ibebenta natin is ito. So, brush ng baby. Ayan. So, may watermark. Hanggat maaari tingin tayo ng tingin pa tayo, wag to. May madali-dali lang. Okay. So, let's say ito. Para siyang baby popsicle. So, hanggat maaari tingin kayo ng walang mga watermark. Sample yan. So, tingin pa tayo. So, example lang to, no, guys. Ito. Yan. So, ito. Kunyari, ito yung ibebenta natin. Kunin lang muna natin yung picture. Tapos, yan. So, save lang natin. Copy pala natin. Then, balik tayo ng Canva. Tapos, create design. Gagawin natin custom size. So, 800 by 800. So, ito yung, para sa akin, ito yung magandang size ng Facebook post para sa mga products. So, yan. Pinaste lang natin, guys. Tingin tayong template, baka may mas magandang. Okay, so huwag na pala. Then lagyan lang natin yung logo.
So ito na, no, ipopost na natin yung hanggat maaari kung ano yung mga products nyo, maganda na maipost nyo dito sa timeline ng inyong Facebook page. Para once na may customer na bumisita sa page nyo, makita agad yung mga product na ino-offer nyo. Ayan. Then hanggat maaari, kung kaya nyong ilagay yung price ng ino-offer nyo, mas maganda na mailagay nyo. So ulitin lang natin. So maganda mailagay ito. Ayan. Then lalagay natin yung presyo. Para sa post pa lang makikita na agad yung price. Pwede kayong, ang mga kadalasang ginagawa nila ng mga iba is nilalagay na nila yung example lang to guys, no. 'Di ba 20 pesos siya? Ang ginagawa nila, nilalagay na nila yung pinag-a-add na nila yung mismong price ng product, then yung shipping fee. Let's say na ang shipping fee nito kahit saan sa Philippines is 80 pesos kung via LBC, tapos for pick up, so let's say 120. So example lang to, no. And for only 120. Try natin gawin puti. Tapos ito yung medyo pink. Then indicate natin na free shipping. So yan. Tapos for only 120, lagay natin yung fee. So ulitan natin, masyadong malaki. Yan. For only 120, free shipping na. Tapos isa sa mga secrets din, or para sa akin isa sa mga nakakatulong para maka-gain kayo ng sale or ng order, or para maka-attract ng mga o-order, is yung trust badge. So kapag naggagawa kayo ng picture, bestseller, let's say bestseller, may bayad kasi yung iba eh. Ayan, best price, sabay natin yung kulay. So tip lang, no, bestseller. Malaking factor yung paglalagay ng trust badge sa inyong mga picture na binebenta. Ayan. Hanggat maaari kung magagawa kayo, huwag nyo kalimutan. Ayan. So example dito sa shop natin, ito yung binebenta natin, no. So download natin. Ayan. So meron na tayong post. So dito punta lang tayo ng create post.
Ay, napindot ko yung refresh. Sorry. Ayan. So, lalagay lang natin. Then, ayan. Kapag nandito na yung picture, get messages. So, click nyo tong get messages para merong icon dito ng send message. Para halimbawa na pinromote na natin or shinare na natin tong product, pipindutin lang nila tong send message, tapos bali magi-inquire na yan dito sa page nyo. So, ayan, na-upload na natin, tapos lagay tayo ng details about dito sa product. This baby suitor is great for babies, perfect small handled. Okay, so ito, lagay natin to, no? Grab yours now for only 120 pesos, then free shipping anywhere in the Philippines. And tapos cash on delivery. So yan, so sa caption pa lang makikita na nila yung presyo, then yung shipping method. So kapag gumagawa kayo ng post, mas maganda na nakalagay yung ganito kung ako yung tatanungin, para pag nakita na nila, uy, kompleto details na. So yun, so kung mapapansin nyo, mas parang ang simple masyado ng caption. Pwede tayong pumunta sa emoji. Yan. Emoji copy. So dito, medyo lalagyan lang natin ng konting emoticons. So, example is truck para sa shipping. And copy. Tapos transaction, wala, ay mali spelling, o kaya payment, teka. So ito, no, kung ano yung mga products nyo, pwede kayo magtingin dito. Deal. Okay, ito. Okay. Hanapin natin yung kamay. Ayun. So, cash on delivery. Tapos money. Malaking bagay din yung mga ganitong emoticons para ma-attract yung food themselves. Grab yours now. Ayan, lagay tayo ng star o kaya exclamation o kaya yung fire para mukhang hot product. Ayan. So kapag nailagay nyo na to, maganda rin na maglagay na kayo ng contact number nyo or message to order, message us to order, message us. Yan. Tapos lagay nyo yung number nyo. Number 6 239-8036. So, yan ba ito? So, ito guys. So, yan. Post nyo lang kapag okay na. Publish
offer. So, saka na to, no? Ayan. So, ito na ngayon yung product natin. So, kung hanggat maaari, kung may lalagay nyo yung details ng shipping, mas maganda na mailagay nyo. Malaking bagay din yung pagpo-post ng proof of shipping sa ating Facebook page. Kasi dito, kapag nakita to ng mga audience o kaya ng possible customer, nakakapag-build tayo ng trust sa kanila. Kung saan, naiisip nila na, uy, may proof of shipping to ah. Mukhang talaga nagpapadala to or nag-o-offer ng magandang service. O, diba? Next naman is yung proof of shipping. So, hanggat maaari, maganda rin na ilagay nyo yung proof of shipping. So, kung meron kayong mga previous transaction sa inyong physical store, or kung wala naman, example is meron kayong previous transaction, maganda na i-post nyo sa inyong Facebook page. Pwede nyo yun i-comment, halimbawa yung tininda nyong product is about katulad nito, pwede nyo yun i-comment dito. Ayan. So example lang tayo, no? Ayan, halimbawa ito yung sa may pinagkuhanan natin sa Shopee. So paste lang natin. So parang ganito yung kakalabasan, proof of shipping. Yan. Para kapag nakita nila yung post na to, nandito na yung mga proof of shipping. So ito guys, example lang, no? Yan. Then to order, message us now. Ayan, yung mga ganyan. So comment nyo lang, pwede nyo rin, malaking bagay din na kino-comment nyo yung mga information or details sa pag-order, kung paano umorder sa inyong online shop. Ayan, tapos yung ino-offer, let's say ganito. Ayan. So ganyan guys. Malaking bagay ito, yun nga, yung proof of shipping, kasi pag nakita nila yan, uy, ibig sabihin, pag nakita ng audience, possible customer yan, parang nagiging nakaka-build kayo ng trust sa kanila na nag-ship talaga kayo ng order. Kaya kung mas marami yan, mas malaking impact. Then kung wala pa naman kayong mga ganitong proof of shipping, ang sinasuggest ko na i-post nyo is halimbawa LBC delivery. So kuha muna kayo sa LBC na image. Let's say halimbawa ito, copy lang natin, tapos balik tayo sa shop, tapos sulat natin we ship orders via LBC cash on delivery. Ayan, saka nyo i-post yung picture. Ayan. Pwede nyo ring namang hindi siya i-comment. Try natin to. So balik tayo. Gawa tayo ng post. Yun nga, no? Hanggat maaari may post nyo itong mga to. We ship orders via we also ship orders via LBC cash on delivery. Ayan. Para maging aware yung mga customer nyo na nag-ship kayo ng orders gamit yung logistic na ito. So post. Ayan. Kung makakapag-post din kayo ng JNT, tapos mali lagyan natin to order, message us. Ayan. Delivery. Ayan. Then to order naman. So next, kailangan, yun nga yung sinasabi ko, kung may ipopost nyo yung mga lahat ng product nyo dito sa page nyo, mas maganda. Then,
gawa kayo ng album. If ever na meron na kayong mga proof of shipping, maganda na gumawa kayo ng album. Dito, punta lang kayo sa photos, create album, let's say proof of shipping. Kids and baby stuff proof of shipping. Ayan. So, try natin mag-upload ng halimbawa, no? Let's say ito. Kaya, hiram muna tayo ulit sa... Ay, wala na eh. So, ito muna. So, kapag mayroon kayong transaction, i-post nyo lang dito. Ayan. Para pag nagawi yung audience nyo or possible client or customer, titignan lang nila, makikita na nila yung album. Uy, legit to. Hindi to nang-i-scam dahil meron siyang proof of transaction. So yun nga yung sabi ko, malaking bagay yung nakakapag-build kayo ng trust sa inyong possible customer. So kapag nailagay na natin yung mga details at mga products or service sa ating Facebook online shop, ang susunod naman natin na gagawin is kinakailangan na merong likes yung Facebook page natin. So, para magka-like yung Facebook page natin, pwede natin i-invite yung mga friends natin na i-like yung ating Facebook page. Siyempre nga naman, mahirap nga namang bumili sa isang Facebook shop na wala pang like, yung para bang hindi pa kilala, di ba? Kaya kahit na maliit lang yung mag-gain sa simula na like ng Facebook page, malaking bagay yun. So, next naman, kung mapapansin nyo guys, 0 likes pa rin tong page natin, no? So, ang gagawin natin, yun nga, sabi ko nga, sino ba yung mga audience na or customer na parang gusto agad bumili sa isang Facebook shop or online shop na wala pang likes. Kumbaga parang hindi ganong kilala pa, no? So, factor din to para makapag-build ng trust sa inyong audience or possible customer. Kung mas malaki yung Facebook likes nyo, mas nakaka-attract bumili. Kung ako yung tatanungin. So, kung wala pang Facebook likes yung page nyo, ang pinaka-suggest ko is ganito yung gawin nyo. So, invite lang muna natin yung mga friends natin. So, punta lang tayo dito, no? Sa may gilid, yung 3 dot. Yan. Pindutin lang natin yung invite friends. Ayan. So, nandito na yung mga list ng mga friends nyo. Then, lalagyan nyo lang, pwede nyo i-select all. Tapos, send invites. Tapos, pero halimbawa naman na may ayaw kayong invite, pwede nyo lang din silang i-uncheck. Ayan. So, since friends nyo yun sa Facebook, hindi malayong mag-like yan bilang suporta sa inyong business. Then, kung halimbawa naman na yun nga, na i-invite nyo na yung mga friends nyo, pwede rin nyo ring i-post to sa inyong Facebook timeline or profile. Tapos gawin nyo lang public yung pag-share ng inyong page. Para sa ganon, kahit hindi nyo friends, makikita yung post na ibinahagi nyo. Then, sa dulo, pwede pa rin naman natin itong mapalaki using Facebook advertisement. Pero hindi ko muna yun i-discuss dito, siguro sa dulong part. Kasi madadaanan din natin yon. So kapag okay na at nagawa nyo na yung mga steps na sinabi ko, pwede na ngayon natin na i-promote yung Facebook page natin. O kaya naman is yung mga product na ino-offer natin. So dito, pwede na tayong makakuha ng customer. So paano nga ba yung gagawin natin para makakuha ng customer kapag ready na yung page natin? So ganito lang. Una, pwede natin itong i-post sa mga groups. At pangalawa, pwede natin itong i-promote using Facebook advertisement. So ang una ko muna ipapakita sa inyo is kung paano mag-post ng mga ino-offer na products sa mga groups. Ito yung mga groups na about bentahan or marketplace. Then additional lang din, pwede nyo ring i-promote yung mga products na ino-offer nyo sa Facebook Market. So next naman guys is yung promote to FB page, promote to FB group or marketplace. So halimbawa, ito yung product natin, pwede natin tong i-share. And yung share to a group. So halimbawa, meron kayong sinalihan ng group. Let's say, dito sa lugar namin, meron tinatawag na Bataan Bentahan. Ay, hindi pa pala ako naka-join, no? So dito, ipapakita yung mga groups
kung saan pwede nyong i-share yung product. So halimbawa nga na hindi pa kayo naka-join, pwede kayong pumunta sa inyong Facebook page. Then punta kayo ng groups. Then search nyo yung let's say ito, halimbawa. Okay. So halimbawa yung page natin na ginamit is yung mismo main account natin. Ito, sa let's say itong Bataan Kotse at Motor Bentahan. Pwede nating i-share yung mismong post ng ating page or online shop sa Facebook. Ayan. So makikita nyo, no? Ako yung mag-share, pero yung i-share ko is itong product na to. So sa ganitong way, tataas yung reach or yung exposure ng page natin sa social media. So let's say, tingnan natin, no? So example lang to guys, no? Pero hangga't maaari, kung mag-share kayo ng mga products dun sa relevant sa relevant page, wag yung hindi relevant. Pero nasa sa inyo pa rin, pero kung akong tatanungin, mas maganda na sa relevant. So since halimbawa ito, Bataan mga kotse, mas maganda na ang mga naka-post dito is mga kotse lang. So let's say na assumption lang, no, isipin natin na hindi to about sa cars, yung group na bentahan na to. So yun, mapupunta dito yung i-share natin. Tapos ang kinaganda ng pag-share ng mga product na binebenta natin sa mga groups is malaki yung audience na makakakita. Katulad nito, itong group na to is merong 126,000.3 members. Ayan, so ang dami niyan, 'di ba? So magkakaroon tayo ng reach. So maraming makakakita ng post natin. So kung mas maraming makakita ng post natin, so mas malaki yung chance na may bibili. Lalo na kung yung product na ino-offer natin is maganda. Ayan. So isa pang advantage nito, hindi na natin kailangan gumastos pa ng advertisement para sa promotion ng ating product. Then ang isa pang ang ingatan nyo lang is yung ma-spam kayo. So kapag nag-share kayo sa mga groups ng about bentahan, ingatan nyo na may spam, kasi kapag na-spam kayo, hindi kayo makakapag-post or makakapag-share ng product sa mga groups. So limit lang din, siguro mga 10 posts a day para sa mga groups. Yan. So ganun lang ganun lang. Then dito din sa marketplace, pwede rin kayong mag-post dito. So dito sa marketplace, ang gagawin nyo lang is create new listings. Ayan, kung ano ba yung binebenta nyo. Let's say itong item for sale, gagawa tayo ng listings, no? So add photo, yung pacifier. Ayan. So dito, hindi ito katulad nung sa mga groups na pwede nating ilagay yung shop name or yung Facebook, yung link ng ating Facebook page, which is ang gagamitin natin na pang post dito is account natin. Pero yung idea nito, kahit na hindi naman yung page yung nakikita, at least pwede pa rin tayo makakuha ng customer. So sulat lang din natin yung title. Let's say example is, ano ba nga ba to? Fruit pacifier. Halimbawa, fruit pacifier, kung magkano. Tapos, anong category ba to? Baby and kids. Ayan. Condition, kung new ba or pre-lab. So, yan. So, pipilapan nyo lang tong details na to. Tapos, yung maglalagay kayo ng mga tags. Let's say, baby, kids, pacifier. So, itong mga tags na to, makakatulong to para lumabas yung masama yung product nyo sa search. Ayan. Tapos yung location nyo. Tapos yung please okay. Ayan.
So, pwede nyo ring i-boost dito after publishing. Pero sa ibang topic na sa ibang video siguro natin to i-discuss. Bali yung mga basics lang muna yung i-share natin dito, guys, no. So yan. So kapag next ma-reviewin lang natin tapos mapupunta na dito yung details. Tapos magiging available na yung message button dito. So kung matatanong nyo paano kaya kung paano to masa-search ng ibang mga online na possible customers, so ganito yan, no. Kapag pumunta sila sa marketplace, hanapin natin yung marketplace. Yan. So sa marketplace nakikita nyo itong search bar. So search lang natin, no. Pacifier. Ayan. So merong mga, dahil nga marketplace to, merong mga naghahanap ng product na katulad nito. Let's say ayan, yung pacifier na fruit pacifier. So since makikita nila yung location, let's say example is Imus Calabarzon. So ito yung location. So mas makikita nila na mas malapit to. Lalo na kung talagang gusto nila yung product. So i-contact kayo nila. Ayan. Tapos makikita nyo dito yung details. Ayan. Yung price, ano ba to, diaper cloth. May free pala siya, no? Tapos yung modes of payment, COD via Shopee. Ayan. So yun. So kaya instant promotion siya, no? Hindi mo na kailangan magbayad pa para ma-promote yung product mo. So kailangan mo lang talaga na sipagan yung pagpo-post, o kaya naman is yung product mo is maganda talaga, tapos talagang searchable siya. Ayan. So kalimitan kasi ang nare-recommend nung sa search is yung pinakamalapit sa lugar mo. Kunyari, taga Bataan ka or Region 3. So yung mga papakita niya sa'yo, most likely yung mga taga Region 3 yung pinakamalapit. Ayan. So ganun lang, guys. So next naman is yung Facebook advertisement. Makakakuha kayo ng customer na bibili sa inyo using Facebook ads. So ganito lang yung gagawin nyo. Okay, next naman na ituturo ko is yung basic lang. Bali yung ituturo ko na Facebook advertisement, yung paggamit ng Facebook advertisement sa ating online shop is basic lang, no? So punta tayo ng Ads Manager. Dito sa side makikita nyo yun. Ayan. So, ang gagawin natin para makapag-generate ng sales sa Facebook shop natin is mag-create tayo ng Facebook ads. So, punta lang tayo dito sa campaign. Click nyo lang yung create ads. Tapos, dito, mamimili kayo ng objective. So, ang una muna natin pipiliin is yung engagement. So, engagement, ito yung mga... Ang focus ng advertisement natin is yung mga nagla-likes, nagko-comment, yan, yung mga ganyan. So, ang pipiliin natin is post engagement. So, dito, ito talaga yung isa sa mga secrets kung paano makapag-generate ng sales or ng customer sa page natin or sa shop natin. So, ito, post engagement. Ayan. So, dito, papangalanan natin yung campaign name. So, post engagement campaign. So, sundan nyo lang to, guys, no? Ayan. So, ganyan lang. Tapos, on nyo lang yung campaign budget optimization. So, itong campaign budget optimization, ito yung will distribute your budget across ad sets to get more results depending on your delivery optimization choice and bid strategy. Ayan. Dito, ma-optimize natin yung campaign budget natin. Let's say, yung budget natin is, yung ipopromote natin na product is, sabihin na natin, example lang, no? Ang budget natin is 100 daily. So, ang goal nito, kaya ako pinili yung engagement campaign is
una muna, yung post na ibo-boost natin or ipo-promote natin is kailangan merong tong likes or comments. So, bakit ba kailangan ng likes and comments? So, kailangan ng likes and comments para mas lalong ma-attract yung audience na makakakita ng ads natin. So, syempre nga naman, kung yung isang advertisement is parang walang likes or comment, let's say parang nilalangaw, kumbaga hindi ganong pinapansin. Sa tingin nyo ba merong bibili doon? Syempre, di ba, wala. Or maliit yung chance na may bibili doon. Pero kung sakaling yung isang Facebook post or advertisement or promotion is merong mga likes, let's say merong likes, thumbs up, heart, wow, mga ganon. Syempre, kung maraming nagre-react sa post na yon or sa advertisement na yon, hindi malayong makapagbigay yon ng positive effect sa mismong post. Kaya mahalaga na maglagay muna tayo ng engagement campaign. So ganito lang, no? Kapag nakapag-set na kayo ng budget, so kung di ako nagkakamali, itong daily budget na 100, bali ito nga pala, no, yung engagement campaign na to, ang idea lang natin dito is magkaroon ng likes and comments dun sa mismong ipopromote natin na product na nasa ating Facebook page. So ipopost din natin to, ihinto din natin to kapag na-meet na natin yung idea na target natin. Let's say is 1,000 na likes or comments. Malaking bagay na yon para sa makapag-attract ako yung tatanungin. Kasi sa isang Facebook page or profile, halimbawa yung mga normal na nakikita natin na profile sa Facebook, let's say yung mga friends natin, kapag umaabot na ng mga 100 likes, so okay yon, di ba? Parang wow, ang galing. 100 likes na yung post niya. Pero halimbawa umabot ng 1,000 likes or more, wow, talagang parang bago, hindi ba parang bago sa paningin natin na umaabot ng ganun yung likes, no? So kaya yun. So ang target, nasa sa inyo kung ano yung target nyo, pero sa akin, since basic lang naman to, maganda na target nyo 1,000 or more na likes or comments. So sa comments, hindi 1,000, no? More likely, nasa naglalaro ng mga 20 or 50, 30, yan. So, malaking bagay na yun. Then, saka nyo i-off tong post-engagement campaign. Yan. So, kapag katapos nyo ilagay yung budget, pupunta lang tayo sa next. Yan. So, dito sa next, makikita na natin yung budget schedule. Nasa sa inyo kung kailan yung anong oras mag-start or end. So, pwede nyong hindi checkan to, tuloy-tuloy lang siya. Tapos magi-start na rin. So, yan. Next naman, dito nyo sa second tab makikita yung audience. So, sa audience, since yung location ng shop natin is Philippines lang or local lang, ang piliin nyo is yung mga living in this location. Kasi nasa sa inyo kung yung online shop nyo ba sa Facebook is gusto nyo may international. So wag nyo piliin yung audience na living in this location. Pero since local to, yung example natin, living in this location na Philippines lang ilalagay natin. So ito yung option niya, no? Merong living in or recently in this location. Ito yung mga nakatira sa Philippines. O kaya naman yung mga dating pumunta dito sa Philippines. Then, people recently in this location, yung kapupunta lang, tapos umalis ulit, tapos people traveling into this location. So, most likely, ito yung mga foreigner na bumibisita. So, since local lang, para sa akin, kung akong tatanungin, mas okay na ang ilagay natin is yung living in this location. So, yan. Tapos, isusulat lang natin yung country, which is Philippines. So, then next, yung age. So, sa engagement post, kasi mahalaga na alam niyo yung objective nung gagawin nyo na campaign, which is to gain likes and comments lang. Swerte na kung merong bibili. Parang bonus na lang yon. So, dahil nga yun nga lang yung objective ng campaign na gagawin muna natin, so, kailangan lang nga natin ng likes. So, kahit wala ng age muna.
So gender, kahit wala mo na din. Then dito na sa detailed targeting. So click nyo lang yung edit. So sino ba yung mga mahilig mag-like, mag-comment, or sa experience yung madalas nyo nakikita na nagtatype ng how much, available ba to. So dito ang ilalagay nyo lang is yung mga engaged shoppers. So itong engaged shoppers, ito yung may behavior na purchase behavior. Ito yung mga mahilig click ng shop now. Ito yung mga madalas nagko-comment nga ng how much. Ayan. Tapos since nagbebenta kayo ng product or meron kayong online shop, so magandang targetin din na audience na makakakita ng ads nyo is yung mga mahilig sa online shopping. Yan, type nyo lang online shopping. Then sino pa ba? So kung ang binebenta nyong product is pambata, so maganda na targetin natin yung mga parents. So ito, meron ditong audience category na parents para sa lahat ng klase ng parents. Pero since mga bata or mga baby yung target natin, pwede tayo sa new parents na 0 to 12 months. O kaya naman parents with toddler na 0, 1 year old to 2 years old. So yeah. Kasi syempre nga naman, kung ang tinitinda natin is pambata, most likely ang magla-like talaga niyan is or mag-i-inquire is yung mga parents na may baby. And so dito naman sa paggawa ng advertisement, which is itong pagta-target ng audience, pwede nyo din i-exclude yung mga gusto nyong pwede nyong exclude yung mga ayaw nyong makakita ng ads nyo. Then next, meron ditong checkbox kung saan detailed targeting expansion. People, ito yung reach people beyond your detailed targeting selections when it's likely to improve performance. So dito, yung AI na nung Facebook advertisement yung hahanap ng yung medyo paano nga ba yung explanation? Siya na yung i-expand niya yung possible, yung sa tingin niya na possible na maging interesado dun sa ino-offer natin na product. Ayan. So language, pili lang kayo ng language, Filipino or English. Ayan. So, ayan. Next naman is yung placement. So, ang automatic placement yung recommended ni Facebook advertisement. So, para sa akin, hindi ko pinipili yung recommended kasi mas prepared ko. Ito yung nga pala, yung placement. Ito yung kung saan ipapakita yung advertisement nyo. Let's say sa newsfeed, ayan, sa story, sa in-stream, sa search. Kapag nagsa-search kayo, possible na lumabas yung advertisement ng product kung related dun sa sinesearch. Ayan, application, in article, sa Instagram. So sa akin, Facebook lang, sa newsfeed lang ang prepared ko. Ayan. Then optimization and delivery and optimization for ad delivery, gagawan na lang natin to ng next na topic. So kasi basic lang muna yung ituturo natin. So next lang natin. Then mapupunta na tayo dito sa pangatlong tab. So dito piliin natin yung page na gagamitin natin. Let's say ito nga yung ginawa natin kanina. Then ad setup, use existing post. So, 'di ba meron tayo ng ginawa kanina? Se-select lang natin dito sa add creative yung ginawa nating post, which is ito. Ito yung pangatlo, no? Ayan.
So dito lalabas na ngayon yung dito sa feed kung ano yung itsura ng ads natin. So yan no guys, makikita nyo. Tapos yung call to action is itong send message. Pwede nyo siyang baguhin kung halimbawa learn more, shop now. Itong shop now, ito yung kapag meron kayong e-commerce website na dun sila, pag kinilik nila yung shop now, dun sila mariredirect, mapupunta. So, pero since wala tayo, ang focus natin is messaging campaign. So, click lang natin yung message. Ayan, huwag na natin baguhin. So, dito sa message campaign, pwede tayong mag-set ng message template. Ayan. Which is ito, halimbawa, yung start conversation, pag in-edit natin, ganito yung itsura niya. So, kapag merong audience na nag-click ng ating advertisement, so kinilik nila yung send message button, bali may auto-reply itong Facebook page natin. So, let's say ito. Hi Crystal Gay, please let us know how can we help you. So, ang frequently asked question is, can I make a purchase? So, ito, no? May mga tanong. How much does this cost? Can I see more products? So, kung sa frequently asked question, ang automated response na ilalagay natin is, halimbawa, yes, yep. Available po ang product. So, yung isasagot nyo, no, nasa sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay. Let's say ito, yes, available po yung product and available din siya via cash on delivery LBC. Ayan. Tapos how much daw, kung magkano daw yung cost. So let's say na 120 lang po ang price and free shipping na po siya. So yan, no. Tapos can I see more products? Dito sa, so guys, remind ko lang, no, pwede pang baguhin yung mga questions, nasa sa inyo. Pero dito or pwede pa rin kayong mag-add ng question. Pindutin nyo lang to, no, yung add question. Yan. So yan, mapapansin nyo contact number, contact us. So sa message port, naglagay tayo ng message button na contact us, which is susulat lang natin yung number natin, cellphone number, para if ever na may gustong tumawag sa atin, mako-contact nila tayo. Tapos, can I see more product? Kung ganito yung nakalagay sa frequently asked question nyo sa number 3, ang masasuggest ko is ilagay nyo yung URL link ng inyong Facebook shop, which is ito. So, halimbawa, ito yung URL natin, bale, no? Itong nasa taas. Ayan. Itong kids and baby stuff. So, mapapansin nyo may number pa siya dito, no? Kaya may number yan. Hindi pa kasi tayo nakakapag-create ng username. So, makakapag-create tayo ng username kapag meron na tayong mga likes sa ating Facebook page or online shop sa Facebook. Kids and baby stuff. Ayan. So, let's say yan, hindi na available, no? Shop. Ayan. So, kapag meron na kayong, kumbaga, eligible na yung page nyo na magkaroon ng username, pwede nyo nang ilagay yung create username. So, ang ilalagay nyo na ngayon na username is kids and baby stuff shop. So, kung dati ganito yung itsura ng nakalagay na URL, ngayon naman kapag pwede na nating lagyan ng username, ganito na. So, mas maganda na siyang tignan, no? Ayan. So, ganun lang ilagay yung URL sa ating Facebook page. So, tapos, save lang natin to. Ayan. Kapag nakasave na, okay na to guys. Pwede nyo nang i-publish. Ayan.
Pagka-publish nyo, dito, bali, i-reviewin pa siya ni Facebook kung wala ba siyang na-violate na sa terms and condition ni Facebook. Then, kung approve siya, so ito account error kasi walang fund yung ad manager natin, no? Yan. So, bali dito, para mag-promote ng product sa Facebook advertisement, so ito yung unang step, which is yung magki-create tayo ng post engagement campaign. Then susunod, bali dalawa yung tuturo ko, no? Itong post engagement campaign, which is yung para maka-gain ng likes and comments at the same time sales din kung makaka-generate siya. Pero ang isa sa mga malakas maka-generate sa amin kasi na campaign is yung messaging campaign. So, halimbawa naman. So, kapag na-set up na natin tong messaging ay yung post engagement campaign, sunod naman is yung messaging campaign, which is ito nga, 'di ba? So, balik tayo dito, create ads. So, yung pipiliin natin na objective ngayon is itong messages. So, show people ads that allows them to engage with you on Messenger, WhatsApp, or Instagram Direct. So, ito yung option na to or objective na to, ito yung mga mahilig magtanong. Ang focus ng campaign na to, ito yung mga mahilig mag-inquire. So, dito, mas malaki yung chance na makakuha talaga tayo ng gain, ay ng sales. So, unlike sa engagement, ang focus ng campaign objective ng engagement is yung mga mahilig mag-like, mag-comment. Ayun. Tapos ito naman yung sa mga nagre-reply sa message or nag-i-inquire talaga. So, continue lang natin. So, campaign name, lagay lang natin messaging. Let's say messaging. Tapos, itong A and B test, saka na natin to di-discuss. So, kasi nga basic lang tong ipapakita natin na Facebook advertisement. And ito din, next time na natin to i-discuss yung campaign budget optimization. Pero ngayon kasi lagi na namin ino-on yung campaign budget optimization. So, let's say, ang budget natin dito is 1,000 agad, no? Then, ang campaign bid strategy natin is lowest cost. Yan. So, kapag nakapag-set na kayo ng daily budget, tapos nakapaglagay na rin ng name, so katulad lang din yung kanina. Punta lang tayo sa next, which is pupunta tayo sa pangalawang tab. So, dito, message destination. So, ang message destination natin is yung Messenger. Ito yung sa Facebook natin. Then next, budget schedule kung kailan natin gusto mag-start at mag-end. Then sunod yung audience. Then sa audience, katulad din sa kanina, ang piliin natin is yung Philippines since local lang din to. Then people living in this location. Para yung pagpapakitaan ng ads natin is yung mga nakatira lang dito sa Philippines. Tapos dito, babaguhin na ngayon natin yung age. Dahil ang tina-target natin is mga parents, so hindi na natin ilalagay yung age na ito. Pwede na natin ilagay yung let's say 27 or 28. Siyempre, ito yung mga age na to 40. Ito na yung mga age nasa sa inyo kayong magko-conclude kung sa tingin nyo ba ito na ba yung tamang age para sa mga parents na mayroong baby. Ayan. Then sa gender, so sa akin, kung akong tatanungin, ang lalagay ko is woman lang. Kasi most likely pag men, hindi naman sila interesado dun sa mga pang baby. At mother talaga, mga babae talaga yung mas interesado. Kaya kung ilalagay pa natin yung all, so mas mababawasan yung parang mas maraming masasayang na promotion. So dito na lang tayo sa women. Then next, detailed targeting. So una muna, mas maganda na targetin natin yung
yung mga parents na may baby na talaga. Parents. So ito, new parents. Ayan. Then nasa sa inyo kung gusto nyo pang dagdagan ng category ng detail targeting, or yung gusto nyo pang dagdagan yung mga taong makakakita ng ads nyo. So let's say is parents ulit, o kaya yung mga mahilig sa baby, ayan, baby food. So syempre kung mahilig yung interest ng isang Facebook audience or user is baby food, so possible baka may baby yan. So ngayon kung interesado yung tao na yon, so may chance na makakita siya ng pinopromote natin na product. Baby, ayan, baby center, baby transport, ayan, mga baby clothes, ayan. So yan, ganun lang guys. Then kapag okay na yung interest na nilagay nyo, balik ulit tayo sa manual placement. So sa akin, gusto ko nga lang sa newsfeed lang nakikita at hindi sa audience network. Ito yung audience network, ito yung sa mga articles, no? Tapos okay, itong messenger naman, ito yung sa messenger natin. So minsan mapapansin nyo, kahit i-check nyo ngayon yung messenger nyo, pagbukas ng messenger nyo, meron kayong makikita dyan na advertisement. Magugulat kayo, parang akala nyo may nag-chat, yung pala Facebook advertisement yon sa messenger. So para sa akin, hindi ko to chine-check, pero sabi naman dito, are you sure you want to remove the messenger, including the messenger placement will likely increase the number of messages you receive. So yun nga, so i-keep na lang natin, sige. Ayan. So optimization and delivery, so hindi mo natin to liligutin dahil basic nga lang yung ituturo ko na Facebook advertisement dito sa ating online shop or online page shop. So yun guys, so next, identity. So ang Facebook page natin is yung kaki-create lang natin. Then kung meron kayong Instagram, siguro next na natin to gagawan ng separate video kung paano maggawa ng Instagram para sa online shop, no? Then ito, pero pwede nating i-connect yung Facebook ads natin sa Instagram. Ayan, ad setup, use existing lang tayo ulit, no? Which is yung kanina. Ayan. So continue. So kung mapapansin nyo, bakit ito ulit yung pinili ko? So kasi ganito yan guys, no? Combination kasi yan. Yung habang lumalaki ngayon yung likes nung post natin sa ating page, which is ito, so mas malaki ngayon yung potential na makabenta to online. Kasi nga, yun nga, tulad nung una kong in-explain, meron ng likes yung product. So ibig sabihin, pinapakita nito na marami ng interesado dito sa product, at yung tipong meron nag-heart, nagwa-wow, nagla-like, ayun. So dito sa message template, so kanina binago natin, no? Pwede na natin yon makita dito sa use existing. So ito yon guys, yung kanina. Ayan. Pwede pa rin naman natin siyang i-edit, pero kung halimbawa naka-ready na yung frequently asked question nyo, kahit di nyo na i-edit. So malaking bagay ito, no? Kasi kahit offline kayo, kahit hindi kayo naka-online sa Facebook, merong sasagot sa nag-inquire sa product nyo. Ayan. Then kapag okay na, so papublish na natin. So kapag publish nyo, ganun din, i-reviewin din to. Then kung approve kay Facebook, so magra-run na rin siya. So nga pala guys, combination yung ginagawa ko lagi based sa experience ko. Kasi nga, pag mas mataas yung likes ng mismong post or nagko-comment, mas malaki yung chance na ma-attract yung possible customer. Kaya ganun
yung ginagawa ko. So nga pala guys, so kung mapapansin nyo talaga mag-i-spend kayo dito sa Facebook advertisement, pero kung titingnan nyo, ito din talaga yung magdadrive sa inyo ng sales or ng orders. Parang ano lang din yan, parang yung explanation nito is, halimbawa, meron kayong physical store. So sa physical store nyo, meron kayong nire-rent na space or iba pa, mga water bill or electricity bill sa shop nyo. So parang ganito lang din yon, which is na gumagastos kayo para maka-receive ng order. Ayan. So ganun lang guys. So yun lang guys, sana nakatulong ang video na ito kung paano gumawa ng online shop sa Facebook. At sana nakatulong din yung tips na shinare ko para makabenta ang inyong online shop. Again, thank you for watching, at kung gusto mo pa ng mga online tips and online tutorials ay mag-subscribe ka na, at wag mo na rin kalimutan na i-click ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads. Nga pala, pwede kang mag-comment sa video na ito kung may gusto kong bagay na gusto mong gawan natin ng tutorial.